Hello sa inyong lahat. Ako si May. Masaya akong makita kayong lahat muli. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang karanasan ng isang sister. Nahalal siya bilang isang mangangaral nang siya ay nasa ika-60 taon. Nang dumami ang kanyang gawain, nag-alala siya na hindi ito kakayanin ng kanyang kalusugan at hindi siya handang mahirapan. Dahil dito, ibinigay niya ang mga responsibilidad sa leader ng iglesia. Bihirang magsubaybay pagkatapos at hindi aktwal na natugunan ang mga paghihirap na kinakaharap ng mga kapatid sa kanilang mga tungkulin. Makalipas ang 1 buwan, nang walang pag-usad sa gawain ng ebanghelyo ng 2 iglesia, nagsimula siyang magnilay-nilay sa kanyang sarili. Ano ang naunawaan niya tungkol sa kanyang sarili? At anong mga pagbabago ang kanyang ginawa? Susunod, pakinggan natin ang kanyang karanasan. Ang pamagat ng artikulo ay, "Natutuhan kong maging responsable sa tungkulin ko." Noong Hulyo 2021, napili ako bilang isang leader ng iglesia. Naisip ko, ang makapag-ako ng ganito kahalagang tungkulin sa edad na mahigit 60 taon ay tunay na pagtataas ng Diyos. Nagpa siya akong gawin ang makakaya ko sa tungkuling ito. Pagkatapos, isinubsob ko ang sarili ko sa tungkulin. Dumadalo ako sa mga pagtitipon ng grupo at nilulutas ko ang mga isyu ng mga kapatid at nagpapakaabala ako araw-araw. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsimulang magpakita ng kaunting pagbuti ang iba't ibang item ng gawain ng iglesia. At medyo natuwa ako. Noong Agosto ng sumunod na taon, napili ako bilang isang mangangaral at naging responsable ako sa gawain ng 2 iglesia. Naisip ko, abala na nga ako sa isang iglesia. At ngayon, magiging responsable pa ako sa isa pang iglesia. Hindi ba't lalo lang akong mapapagod dahil doon? Kakayanin ba ng katawan ko ang pagkilos ng ganito? Isa pa, hindi masyadong maganda ang mga resulta ng gawain sa isa pang iglesia. Kaya, lalong madaragdagan ang aalalahanin ko. Pagkatapos itong pag-isipan, napagpasyahan kong ayaw kong tanggapin ang tungkuling ito. Naisip ko, anong dahilan ang pwede kong gamitin para tanggihan ito? Siguro, ay pwede kong sabihing masyado na akong matanda at na wala akong enerhiya o lakas para maging responsable sa isa pang iglesia at na maaantala ang gawain. At pagkatapos ay imumungkahi kong maghanap sila ng mas bata. Pero medyo hindi ako mapalagay sa pag-iisip sa ganitong paraan. Hindi ba't iniiwasan ko lang ang tungkulin ko? Habang nasa dulo na ng dila ko ang mga salita, nagpa siya akong manahimik. Kaya, tinanggap ko ang tungkulin ng isang mangangaral. Pagkatapos niyon, ang bawat oras ng bawat araw ay napuno ng mga pagsasaayos at minsan ay kailangan ko pa ngang madaliin ang pagkain at laktawan ang ilang hakbang. Sa lahat ng kaabalahang ito, hindi ko mapigilang isipin. Matanda na ako. Kaya ba ng katawan kong magpatuloy ng ganito? Paano kung matumba ako sa pagod? May mga leader ang parehong iglesia at medyo maagap sila sa pagsubaybay sa gawain. Sa pagkikipagtulungan nila, hindi ko nakakailanganing mahigpit na subaybayan ang mga bagay-bagay. Dapat ay mas magpahinga ako. Sa edad ko, dapat akong maglaan ng panahon
para alagaan ang sarili ko. Hindi ba't mas magmumukha akong matanda kung palagi akong masyadong mag-aalala? Nang maisip ko ito, nakahinga ako ng maluwag. Iniisip na, kung ginawa ko ito ng mas maaga, hindi sana ako masyadong naging abala. Siguro ay hindi lang ako marunong mag-schedule ng mga bagay-bagay. Basta't isasaayos ko ng maayos ang mga bagay-bagay, hindi magiging kasing bigat ng iniisip ko ang tungkuling ito. Pagkatapos niyon, mas madalang na akong magsubaybay sa gawain ng ebanghelyo at pagdidilig. Pagka-uwi ko, pagkatapos ng mga pagtitipon, hindi ko na masyadong iniisip ang gawain. Naniniwalang sinusubaybayan ito ng mga leader ng iglesia. Nanonood lang ako ng mga video ng patotoong batay sa karanasan at tumutugon sa mga tanong ng mga kapatid. Nababawasan ng malaki ang pressure na nararamdaman ko at iniisip kung paano ako gagawa ng ilang masarap, masustansyang pagkain para mapabuti ang kalusugan ko. Nang hindi ko man lang namamalayan, lumipas na ang 1 buwan. Pumunta ako sa mga iglesia para siyasatin ang gawain. Ngunit natuklasan kong alinman sa mga iglesia ay hindi nagkamit ng anumang bagong mananampalataya sa buwang iyon. Nagulat ako nang mabalitaan ito. Iniisip na, ano ang nangyayari? Naging abala sa pakikipagtulungan ang mga leader ng iglesia. Kaya, bakit hindi nagkaroon ng anumang resulta ang gawain ng ebanghelyo? Hindi dating ganito kadi-epektibo ang gawain ko bilang isang leader ng iglesia. Agad akong lumapit sa Diyos para magdasal. O Diyos, hindi nagkaroon ng anumang resulta ang gawain ng ebanghelyo ng parehong iglesia sa buwang ito. At hindi ko alam kung nasaan ang problema. Pakiusap, patnubayan mo akong mahanap ang dahilan nito. Pagkatapos magdasal, napagtanto kong namumuhay ako alang-alang sa laman ko kamakailan. Iniisip lang ang pagkain ng mabuti, pag-inom ng mabuti, at pagpapahinga, nang walang anumang pagpapahalaga sa pasanin sa tungkulin ko. Hindi ko sinisiyasat o nilulutas sa oras ang mga problema sa gawain, at direkta akong may pananagutan sa kawalan ng resulta sa gawain. Kaya, agad akong pumunta sa mga leader ng iglesia para ibuod ang mga dahilan. Natuklasan kong kahit na ipinatupad ng mga leader ng iglesia ang gawain, iniatas lang nila ang mga gampanin at hindi sila gumawa ng anumang pagsubaybay o pangangasiwa. Ibig sabihin, hindi lubos na naipatupad ang gawain. Malinaw na malinaw ito sa gawain ng ebanghelyo, kung saan nananatili ang mga kapatid sa mga paghihirap. At nakita ng mga leader ng iglesia ang mga ito bilang mga aktwal na paghihirap, at hindi nila alam kung paano lutasin ang mga ito. Pagkatapos maunawaan ang sitwasyon, napagtanto kong naging pabaya ako sa mga tungkulin ko. Kaya nagtapat ako sa kanila tungkol sa kamakailang kalagayan ko at agad na nakipagbahaginan sa mga leader ng iglesia kung paano subaybayan ang gawain. Hindi nangangahas na antalain pa ito. Kalaunan, nabasa ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Dapat na aktibong suriin ng mga leader at manggagawa ang gawain ng bawat pangkat, kumpirmahin ang mga sitwasyon ng bawat miyembro ng pangkat, kung mayroon bang sino mang mga hindi mananampalataya roon para lang dumami ang mga bilang, o mga hindi mananampalataya na nagpapakalat ng pagkanegatibo at mga kuro-kuro para guluhin ang gawain ng iglesia. At sa sandaling matuklasan sila, dapat naganap na ilantad at paalisin ang mga taong ito. Ito ang gawain na dapat gawin ng mga leader at manggagawa.
Hindi sila dapat maging pasibo. Hindi dapat maghintay ng mga utos at panghihimok mula sa ang itaas para kumilos. Ni gumawa lang ng kaunting bagay kapag nananawagan ang mga kapatid para dito. Sa kanilang gawain, dapat isaalang-alang ng mga leader at manggagawa ang mga layunin ng Diyos at maging tapat sila sa Kanya. Ang pinakamainam na paraan ng pagkilos para sa kanila ay ang aktibong kilalanin at lutasin ang mga problema. Hindi sila dapat manatiling pasibo, lalo na't mayroon silang ganitong kasalukuyang mga salita at pagbabahaginan para maging batayan nila. Dapat silang magkusang lutasin ng lubusan ang mga aktwal na problema at paghihirap sa pamamagitan ng pakikipagbahaginan tungkol sa katotohanan at gawin ang kanilang gawain ng mismong ayon sa nararapat. Dapat agad at aktibo nilang subaybayan ang pag-usad ng gawain. Hindi sila maaaring palaging maghintay ng utos at panghihimok mula sa ang itaas bago sila kumilos ng may pag-aatubili. Kung ang mga leader at manggagawa ay palaging negatibo at pasibo at hindi gumagawa ng totoong gawain, hindi sila karapat-dapat na maglingkod bilang mga leader at manggagawa at dapat silang tanggalin at iayos ang tungkulin nila. Maraming leader at manggagawa ngayon na lubhang pasibo sa kanilang gawain. Gumagawa lang sila ng kaunting gawain kapag inuutusan at inuudyukan sila ng ang itaas. Kung hindi, nagpapakatamad sila at ipinagpapaliban ang mga gawain. Matapos isaayos ng ang itaas ang gawain, magiging abala sila ng sandali. Ngunit pagkatapos maisagawa ang maliit na bahaging iyon ng gawain, hindi na nila alam kung ano ang susunod na gagawin dahil hindi nila nauunawaan kung ano ang mga tungkulin na dapat nilang gawin. Hindi kailanman malinaw sa kanila ang tungkol sa gawain na saklaw ng mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa na dapat nilang gampanan. Sa kanilang paningin, walang gawain na kailangang gawin. Ano ang nangyayari kapag tingin ng mga tao na walang gawain kailangang gawin? Sa tumpak na pananalita, hindi sila nagbubuhat ng pasanin. Masyado rin silang tamad at nag-iimbot ng kaginhawahan. Kumukuha sila ng maraming pahinga hanggat maaari sa tuwing magagawa nila at sinisikap nilang iwasan ang anumang karagdagang gampanin. Madalas isipin ng mga tamad na taong ito, bakit ba ako labis na mag-aalala? Tatanda lang ako kaagad kapag masyado akong nag-aalala. Paano ako makikinabang sa paggawa niyon at sa masyadong pagpapakaabala at pagpapakapagod ng husto? Ano ang mangyayari kung mapagod ako ng sobra at magkasakit? Wala akong perang pampagamot. At sino ang mag-aalaga sa akin pagtanda ko? Ganito kapasibo at kaatrasado ang mga tamad na taong ito. Wala sila ni katiting na katotohanan at wala silang nakikita ng malinaw. Malinaw na isang pangkat sila ng mga taong naguguluhan, hindi ba? Lahat sila ay magulo ang isip. Wala silang kamalayan sa katotohanan at wala silang interes dito. Kaya paano sila maliligtas? Bakit laging walang disiplina at tamad ang mga tao na para bang mga buhay na bangkay sila? Tinutukoy nito ang isyu sa kanilang kalikasan. May isang uri ng katamaran sa kalikasan ng tao. Ano man ang gampaning ginagawa ng mga tao, lagi nilang kailangan ng ibang tao para pangasiwaan at udyukan sila. Minsan, isinasaalang-alang ng mga tao ang laman. Nag-iimbot sila sa pisikal na kaginhawahan at lagi silang may itinatabi para sa kanilang sarili. Ang mga taong ito ay puno ng mga maladyablong intensyon at mga tusong pakana.
talagang wala silang kwenta. Hindi nila ginagawa palagi ang pinakamakakaya nila, anumang mahalagang tungkulin ang kanilang ginagawa. Ito ay pagiging iresponsable at hindi tapat. Nakita ko na hinihingi ng Diyos sa mga leader at manggagawa na aktibong subaybayan ang gawain, maagap na lutasin ang mga problema at tiyaking ipinatutupad ang iba't ibang item ng gawain. Ito ang responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Inalala ko noong una akong napili bilang isang leader ng iglesia. May pagpapahalaga ako sa pasanin at responsibilidad sa tungkulin ko at nadama ko rin ang gabay ng Diyos sa paggawa ng tungkulin ko. Nagawa kong tukuyin at lutasin ang mga problema sa gawain at nasiyahan ako at namuhay ng may katiyakan. Pagkatapos maging responsable sa gawain ng dalawang iglesia, naging abala ako araw-araw at nag-alala ako na kung isa sa alang-alang ang edad ko, baka sobra-sobra ang antas ng kapagurang ito para sa katawan ko. Kaya atubili akong gawin ang tungkuling ito. Dahil nakikitang ipinatutupad ng mga leader ng iglesia ang gawain, sinamantala ko ang sitwasyon at naisip kong dahil ginagawa ng mga leader ang mga bagay-bagay, pwedeng mas madalang kung subaybayan ang mga bagay-bagay at hindi malalaman ng mga nakatataas na leader. Tumuon lang ako sa pagkain, pag-inom at pag-aalaga sa katawan ko. At ang resulta, pagkalipas ng isang buwan, walang naging resulta sa gawain ng ebanghelyo ng parehong iglesia. Hindi ba't naantala ko ang gawain? Noong umpisa, karaniwan lang ang kakayahan ko at wala akong anumang espesyal na talento at talagang hindi ako karapat-dapat sa ganoon kahalagang tungkulin. Itinaas ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakataong magsanay, pero hindi ko ito pinahalagahan. Hindi ko nagampanan ng maayos ang tungkulin ko. Palagi kong isinasaalang-alang ang laman ko at nagpapasasa rito at naging iresponsable ako sa tungkulin ko. Sadyang tamad ako at walang anumang katapatan. Naisip ko si Noe na napakatanda na rin nang tanggapin niya ang atas ng Diyos. Pero hindi niya isinaalang-alang ang katawan o mga paghihirap niya. Masipag siyang gumawa araw-araw, ipinangangaral ang ebanghelyo habang itinatayo ang arka. At kahit gaano pa ito nakakapagod o kahirap, nanatili siyang matatag. Isinapuso niya ang atas ng Diyos at pagkatapos siyang tagubilinan ng Diyos na itayo ang arka, nagkaroon siya ng puso at pagpapahalaga sa responsibilidad at ginawa lang niya ang mga bagay-bagay gaya ng ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Sa huli, natapos niya ang atas ng Diyos at natanggap ang pagsang-ayon ng Diyos. Naisip ko rin ang ilang matandang kapatid sa iglesia. Ilan sa kanila ay mahigit 80 taong gulang na at nangangaral pa rin ng ebanghelyo. Nasa 60 anyos pa lang ako at nasa mabuting kalusugan. Hindi malaki ang saklaw ng dalawang iglesia at hindi ako magkakasakit o matutumba sa pagod dahil doon. Pero ayaw kong dalhin kahit ang mga pasaning iyon na pasok sa kapasidad ko. Kumpara sa kanila, talagang nahiya ako. Nagdasal ako sa Diyos, sinasabing, O Diyos, pagtataas at biyaya mo na magawa ko ang tungkuling ito, pero naging pabaya at tuso ako at nakapagdulot ako ng pinsala sa gawain ng iglesia. Talagang wala akong pagkatao. Pagbubunyag at pagliligtas mo ito sa akin at handa akong magsisi. Kung patuloy akong magpapakasasa sa mga ginhawa ng katawan,
Nawa ay sumapit sa akin ang pagtutuwid at pagdidisiplina mo. Pagkatapos, hinanap ko ang mga nauugnay na salita ng Diyos tungkol sa kalagayan ko ng pagbibigay layaw sa katawan. Nakabasa ako ng 2 sipi ng mga salita ng Diyos. Ang laman ng tao ay tulad ng ahas. Ang diwa nito ay ang pinsalain ang kanyang buhay. At kapag ito nga ay ganap na nagtagumpay, mawawala ang iyong buhay. Ang laman ay kay Satanas. Palaging may maluluhong pagnanais sa loob nito. Palagi itong nag-iisip para sa sarili nito. At palagi itong nagnanais ng kapanatagan at gustong magpakasasa sa kaginhawahan na walang pagkabalisa at pakiramdam ng pag-aapura, nalulugmok sa katamaran. At kung tutugunan mo ito hanggang sa isang partikular na punto, sa huli ay lalamunin ka nito. Na ang ibig sabihin, kung bibigyang kasiyahan mo ito ngayon, hihilingin ito sa iyo na palugurin uli ito sa susunod. Lagi itong may maluluhong pagnanais at mga bagong kahilingan at sinasamantala ang iyong pagkabuyo sa laman upang lalo mo itong pahalagahan at mamuhay kasama ng mga ginhawa nito. At kung hindi mo ito kailanman malalampasan, sisirain mo ang iyong sarili sa huli. Kung makakapagkamit ka ng buhay sa harap ng Diyos, at kung ano ang iyong kalalabasan sa huli, ay nakasalalay sa kung paano mo isinasagawa ang iyong paghihimagsik laban sa laman. Iniligtas ka ng Diyos, at ikaw ay hinirang at itinalaga. Ngunit kung ngayon ay ayaw mo siyang bigyang kasiyahan, ayaw mong isagawa ang katotohanan, ayaw mong maghimagsik laban sa iyong sariling laman nang may tunay na mapagmahal sa Diyos na puso, sa huli ay ipapahamak mo ang iyong sarili at sa gayon ay magtitiis ka ng matinding pasakit. Kung lagi mong pinagbibigyan ang laman, dahan-dahan kang lulununin ni Satanas at iiwan kang walang buhay o pag-antig ng espiritu hanggang dumating ang araw na ganap ng madilim ang kalooban mo. Kapag nabubuhay ka sa kadiliman, bibihagin ka ni Satanas. Hindi mo nataglay ang Diyos sa puso mo, at sa panahong iyon ay ikakaila mo ang pag-iral ng Diyos at iiwanan siya. Hanggat hindi nararanasan ng mga tao ang gawain ng Diyos at nauunawaan ang katotohanan, ang kalikasan ni Satanas ang namamahala at nagdodomina sa kanilang kalooban. Ang filosofiya at lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Anuman ang hinahangad ng mga tao, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. Kaya't nabubuhay lamang sila para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang filosofiya sa buhay ng tao at kinakatawan din ito ang kalikasan ng tao. Naging kalikasan na ng tiwaling sangkatauhan ang mga salitang ito at ang mga ito ang tunay na larawan ng satanikong kalikasan ng tiwaling sangkatauhan. Ang satanikong kalikasang ito na ang naging batayan para sa pag-iral ng tiwaling sangkatauhan. Sa loob ng ilang libong taon, namuhay ang tiwaling sangkatauhan ayon sa kamandag na ito ni Satanas hanggang sa kasalukuyang panahon. Sa pamamagitan ng paglalantad ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko ang pinsala at mga kahihinatnan ng pagpapasasa sa laman. Habang mas nagpapasasa at pinapahalagahan ng isang tao ang laman, lalong tumitindi ang mga pagnanais nito na sa huli ay humahantong sa pagkapahamak ng isang tao. Namuhay ako ayon sa mga satanikong pilosopiyang ito na ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba.
Maikli ang buhay, kaya magpakasaya ka hanggang kaya mo. At ang buhay ay tungkol sa pagkain ng mabuti at pananamit ng maganda. Binaluktot ng mga ito ang mga kaisipan at pananaw ko. Idinudulot sa aking isipin na hindi dapat maging masyadong nakakapagod ang buhay, na ang kaginhawahan ng laman at pagpapasasa ng katawan ang tunay na kaligayahan at pundasyon ng isang magandang buhay. Nang mabigyan ng pagkakataon, isinaalang-alang ko lang ang laman ko. Sa ganitong paraan ako namuhay bago nanampalataya sa Diyos. Pakiramdam ko, ang pag-upo sa kama habang kumakain ng prutas at mga butong pakwan at nanonood ng telebisyon, ang sagisag ng isang kasiyasiyang buhay. Kaya umiiwas ako sa gawain kung maaari at nagpapahinga sa tuwing may oras ako. Minsan, makakakita ako ng matatandang nakaupo sa ilalim ng mga puno, namamahinga at pinapaypayan ang sarili nila. At talagang maiinggit ako. Hinihiling na sana ay pwede akong mamuhay ng ganoon balang araw. Pagkatapos manampalataya sa Diyos, hindi ako natutuwa sa tuwing nagiging abala ako dahil sa tungkulin ko. Palaging natatakot sa hirap at pagod, at ayaw kong umako ng masyadong maraming usapin. Naging pabaya ako sa tungkulin ko at hindi nagkaroon ng pagpapahalaga sa responsibilidad. Talagang makasarili, kasuklam-suklam, at wala akong pagkatao. At hindi ako karapat-dapat na mamuhay sa harapan ng Diyos. Sa yugto ng panahong iyon, kumain at uminom ako ng mabuti at inalagaan ng mabuti ang katawan ko. Pero naantala ko ang gawain ng iglesia. Paggawa ito ng kasamaan. Nakita kong ang pamumuhay ayon sa makasarili at kasuklam-suklam na satanikong disposisyon at pagtuon sa pagpapasasa ng katawan ay nagdudulot sa mga taong lalong maging tamad, umiwas sa paggawa ng tunay na gawain, at sa huli ay maging mga huwad na leader at manggagawa na nabubunyag at natitiwalag. Nang mapagtanto ko ang mga bagay ni ito, nagdasal ako sa Diyos at nagsisi. O Diyos, hindi ko natupad ng maayos ang tungkulin ko. May pagkakautang ako sa iyo at humihingi ako ng tawad sa mga kapatid. Nauunawaan ko na ngayon ang pinsala at mga kahihinatnan ng pagpapasasa sa laman. At ayaw ko na ulit magpakasasa sa laman ko at maantala ang gawain ng iglesia. Pagkatapos, nakabasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Ano ang halaga ng buhay ng isang tao? Ito ba ay para lamang sa pagpapakasasa sa laman, tulad ng pagkain, pag-inom, at pagpapakaaliw? Hindi. Kung gayon, ano ito? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin. Upang matupad ang tungkulin ng isang nilikha, ito man lang ay dapat na makamit ng isang tao sa kanyang buhay. Tama iyan. Sabihin ninyo sa akin, kung ang pang-araw-araw na mga kaisipan at kilos ng isang tao sa buong buhay niya ay nakatuon lamang sa pag-iwas sa sakit at kamatayan, sa pagpapanatiling malusog at malaya sa mga sakit ang kanilang katawan, at pagsusumikap na magkaroon ng mahabang buhay, mayroon bang anumang halaga, anumang kabuluhan sa pamumuhay ng ganito? Walang halaga sa pamumuhay sa ganitong paraan. Kaya, ano ang halaga na dapat taglay ng buhay ng isang tao? Ngayon lang, may nagbanggit ng pagampan sa tungkulin ng isang nilikha na isang partikular na aspekto. May iba pa ba? Sabihin ninyo sa akin ang mga pagnanais na karaniwang mayroon kayo habang nananalangin o nagpapasya.
ang magpasakop sa mga pagsasaayos at pamamatnugot ng Diyos para sa amin. Ang gampanan ng mabuti ang tungkuling itinalaga ng Diyos para sa amin at tuparin ang aming misyon at responsibilidad. May iba pa ba? Sa isang aspekto, ito ay tungkol sa paggampan sa tungkulin ng isang nilikha. Sa isa pa, ito ay tungkol sa paggawa ng lahat ng bagay na saklaw ng iyong abilidad at kapasidad sa abot ng iyong makakaya, kahit umabot man lang sa punto kung saan hindi ka inuusig ng iyong konsensya, kung saan maaaring maging payapa ang konsensya mo at mapatunayang katanggap-tanggap ka sa paningin ng iba. Sa mas malalim na pagtingin, sa buong buhay mo, saang pamilya ka man isinilang, anuman ang pinag-aralan mo o ang iyong kakayahan, dapat mong pagbulayan kung ano ang pinakamahahalagang katotohanan na dapat maunawaan ng mga tao sa buhay. Halimbawa, anong uri ng landas ang dapat tahakin ng mga tao, pati na kung paano sila dapat mamuhay para magkaroon ng mga makabuluhang buhay. Kahit papaano, ay dapat tuklasin mo ng kaunti ang tunay na halaga ng buhay. Hindi mo maaaring ipamuhay ang buhay na ito ng walang saysay, at hindi ka maaaring pumarito sa mundong ito ng walang saysay. Sa isa pang aspekto, habang nabubuhay ka, dapat mong tuparin ang iyong misyon. Ito ang pinakamahalaga. Hindi ang pagtapos ng isang malaking misyon, tungkulin, o responsibilidad ang pag-uusapan natin. Pero kahit papaano, dapat may maisakatuparan ka. Kapag ang isang tao ay pumarito sa mundong ito, hindi ito para sa kasiyahan ng laman, ni sa pagkain, pag-inom, at paglilibang. Hindi dapat mamuhay ang isang tao para sa mga bagay na iyon. Hindi iyon ang halaga ng buhay ng tao at hindi rin ang tamang landas. Ang halaga ng buhay ng tao at ang tamang landas na susundin ay kinabibilangan ng pagsasakatuparan ng isang mahalagang bagay at pagtatapos ng isa o maraming trabahong may halaga. Hindi ito tinatawag na propesyon, ito ay tinatawag na tamang landas at tinatawag din itong wastong gampanin. Sabihin mo sa akin, sulit ba para sa isang tao na magbayad ng anumang halaga para matapos ang ilang gawain na may halaga, mamuhay ng makabuluhan at may halaga, at hangarin at tamuhin ang katotohanan? Kung talagang ninanais mong hangarin ang pagkaunawa sa katotohanan, natahakin ang tamang landas sa buhay, na gampanan ng maayos ang iyong tungkulin, at mamuhay ng isang mahalaga at makabuluhang buhay. Kung gayon, hindi ka mag-aatubiling ibigay ang lahat ng lakas mo, magbayad ng lahat ng halaga, at ibigay ang lahat ng iyong oras at kabuuan ng mga araw mo. Kung makaranas ka ng kaunting karamdaman sa panahong ito, hindi ito mahalaga, hindi ka nito madudurog. Hindi ba't mas nakahihigit ito sa habang buhay na kaginhawahan, kalayaan, at kawalang ginagawa? Tinutustusan ang pisikal na katawan hanggang sa puntong busog at malusog na ito, at sa huli ay nagkakamit ng mahabang buhay? Alin sa dalawang mapagpipiliang ito ang isang buhay na may halaga? Alin ang makapagbibigay ng kaginhawahan at ng walang pagsisisihan sa mga tao kapag naharap sila sa kamatayan sa pinakahuli? Ang makapamuhay ng makabuluhang buhay ay nangangahulugan na nakamit mo ang katotohanan. Sa iyong puso ay makadarama ka ng ginhawa at magkakaroon ng kagalakan. Paano naman iyong mga busog at nagpapanatili ng kulay rosas na kutis hanggang kamatayan? Hindi sila naghahangad ng makabuluhang buhay, kaya
ano ang nararamdaman nila kapag namatay sila? Na parang namuhay sila ng walang kabuluhan. Ang 4 na salitang ito ay tumatagos, namumuhay ng walang kabuluhan. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan kong magkakaroon lang ang isang tao ng mahalaga at makabuluhang buhay sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin ng isang nilikha. Ito rin ang pinakatamang desisyon. Naalagaan ko ng mabuti ang sarili ko, pero hindi ko nagagawa ng maayos ang tungkulin ko. Hindi ba't sinasayang ko lang ang buhay ko sa ganitong paraan? Pagdating ng araw na haharap na ako sa kamatayan ko, mga pagsisisi at panghihinayang lang ang matitira sa akin. Katulad lang ng mga sekular na tao na sa kabila ng pagtatamasa ng mas maraming pisikal na kasiyahan at pamumuhay ng komportable, hindi nila nauunawaan ang halaga o kabuluhan ng buhay at namumuhay sila ng walang direksyon o layunin. Natagpuan ko ang tamang landas sa buhay at alam ko kung paano mamuhay. At ayaw ko nang mamuhay alang-alang sa laman ko sa ganitong paraan. Gusto kong gawin ng maayos ang tungkulin ko, magkaroon ng mahalaga at makabuluhang buhay, at hindi mamuhay ng walang kabuluhan. Sa katunayan, sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga tungkulin ng isang leader at mga ngaral, at pakikipagbahagi na ng mas madalas sa mga kapatid para ipatupad ang gawain, nagkamit ako ng mas malinaw na pagkaunawa sa mga katotohanang dati ay hindi ko naarok. Kahit na may kaunting pagod at hirap sa katawan, parang hindi naman talaga ako masyadong nagdurusa. At dahil naibibigay ko ang lahat sa tungkulin ko, naging panatag ang pakiramdam ko at nasiyahan ako. Sa pamamagitan ng aktwal na pakikipagtulungan at pag-asa sa Diyos, maraming paghihirap ang nalutas nang hindi ko napapansin. At dahil nagbunga rin ng mga resulta ang pagganap ko sa aking tungkulin, nagalak ang puso ko. Mapupuno lang ang puso ko ng kagalakan at magkakaroon ng tunay na pakiramdam ng katatagan at kapayapaan sa pamamagitan ng paghihimagsik laban sa laman ko at paggawa ng aktwal na gawain. Sa pagkaunawa sa mga bagay ni ito, mas nagliwanag at naging panatag ang pakiramdam ng puso ko. Nakabasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Kahit ano pang mahalagang gawain ang ginagawa ng isang leader o manggagawa, at kahit ano pa ang kalikasan ng gawaing ito, ang numero 1 niyang prioridad ay unawain at arukin kung kumusta na ang gawain. Dapat naroroon mismo siya upang magsubaybay sa mga bagay-bagay at magtanong, upang siya mismo ang makakuha ng impormasyon. Hindi siya dapat umasa lang sa mga usap-usapan o makinig lang sa mga ulat ng ibang tao. Sa halip, dapat maobserbahan mismo ng kanyang mga mata ang sitwasyon ng mga tauhan at kung kumusta ang pag-usad ng gawain at unawain kung anong mga problema ang mayroon, kung may anumang aspekto ba ng gawain ang hindi ayon sa mga hinihingi ng ang itaas, kung may mga paglabag ba sa mga prinsipyo, kung mayroon bang anumang kaguluhan o pagkagambala, kung kulang ba ang mga kailangang kagamitan o mga nauugnay na materyales sa pagtuturo tungkol sa propesyonal na gawain. Dapat alam niya ang lahat ng ito. Kahit gaano pa karaming ulat ang pakinggan niya, o kahit gaano pa karami ang mahinuhan niya mula sa mga sabi-sabi, wala sa mga ito ang makakatalo sa personal na pagbisita. Mas tumpak at maaasahan kung makikita niya ang mga bagay-bagay sa sarili niyang mga mata. Sa sandaling pamilyar na siya sa lahat ng aspekto ng sitwasyon,
magkakaroon siya ng malinaw na ideya sa kung ano ang nangyayari. Lalo nang dapat ay mayroon siya ng isang malinaw at tumpak na pagkaarok sa kung sino ang may mahusay na kakayahan at karapat-dapat na linangin, dahil ito lang ang magpapahintulot sa kanya na tumpak na linangin at gamitin ang mga tao na siyang napakahalaga para magawa ng mga leader at manggagawa ang gawain nila ng mahusay. Ang mga leader at manggagawa ay dapat may landas at mga prinsipyo sa kung paano maglilinang at magsasanay ng mga taong may mahusay na kakayahan. Dagdag pa rito, dapat may pagkaarok at pagkaunawa sila sa iba't ibang uri ng problema at paghihirap na umiiral sa gawain ng iglesia, at alam nila kung paano lutasin ang mga ito. At dapat may sarili rin silang mga ideya at mungkahi kung paano mapapausad ang gawain o ang mga plano para sa pag-usad nito sa hinaharap. Kung malinaw silang nakapagsasalita tungkol sa gayong mga bagay nang walang kahirap-hirap, nang walang anumang pagdududa o agam-agam, lalong magiging mas madaling isagawa ang gawain. At sa paggawa sa ganitong paraan, maisa sa katuparan ng isang leader ang mga responsibilidad niya, hindi ba? Dapat batid nilang mabuti kung paano lutasin ang mga isyu sa gawaing nabanggit sa itaas, at dapat nilang pagnilayan ng madalas ang mga bagay na ito. Kapag nakakatagpo sila ng mga problema, kailangan nilang makipagbahaginan at makipagtalakayan tungkol sa mga bagay na ito kasama ang lahat. Hinahanap ang katotohanan para lutasin ang mga isyu. Sa paggawa ng tunay na gawain sa ganitong praktikal na paraan, hindi magkakaroon ng mga problemang hindi malulutas. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang isang tunay na mabuting leader ay maingat at responsableng pinangangasiwaan ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Hindi nagpapakasa sa salaman. Inuuna ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa lahat ng bagay at ginagawa ang mga tungkulin niya ayon sa mga pagsasaayos ng gawain. Sa tuwing lumilitaw ang mga paghihirap sa isang gampanin, hinahanap niya ang katotohanan kasama ang mga kapatid para lutasin ang mga iyon. Bilang isang leader at manggagawa, para mahusay na makapagtrabaho, dapat ay ganap niyang puntahan ang lugar ng gawain, detalyadong siyasatin at subaybayan ang gawain, at agad na tuklasin at lutasin ang mga isyu. Sa halip na magbigay lang ng mga utos o makinig sa mga ulat. Hindi magkakaroon ng magagandang resulta ang ganitong uri ng pamamaraan. Inisip ko kung paano ko ginampanan ang tungkulin ko, nagpapakasasalaman ko, at gumagawa ng pabasta-basta nang hindi sinisiyasat ang mga detalye o nilulutas ang mga issue kahit na matukoy ko ang mga iyon. Hindi ko tinutupad ang mga responsibilidad bilang isang leader at naging isa lang akong huwad na leader na nagtamasa ng mga pakinabang ng katayuan, nagdudulot sa Diyos na mamuhi at masuklam sa akin. Pagkatapos nito, sinimulan kong gumugol ng oras sa lugar ng gawain. Sinisiyasat at nilulutas ang mga problema. Detalyadong sinusuri ang mga paghihirap ng mga potensyal na tatanggap ng ebanghelyo at nakikipagbahaginan tungkol sa mga solusyon. Pagkatapos ng isang yugto ng pakikipagtulungan, medyo gumanda ang mga resulta ng iba't ibang item ng gawain ng iglesia. Kalaunan, umako ako ng responsibilidad sa ilan pang iglesia, pangunahing tumutuon sa gawain ng ebanghelyo, at halos araw-araw ay abala ako mula madaling araw hanggang 10 oras ng gabi. Minsan, naiisip ko, medyo matanda na ako ngayon
at medyo mataas ang presyon ng dugo ko. Talaga bang kaya ng katawan kong magpatuloy ng ganito? Nang makita kong nagtutulungan ang mga diakono ng Ebanghelyo at leader ng grupo, ayaw ko nang subaybayan ang mga detalye para hindi masyadong mapagod ang laman ko. Sa puntong ito, naalala ko ang mga salitang ito ng Diyos. Pagdating sa iyong tungkulin at mga responsibilidad, at sa mas makroskopikong antas, ang atas na ibinigay sa iyo ng Diyos at ang mahalagang gawaing inilaan sa iyo ng Diyos, dapat palagi kang magbayad ng halaga. Gaano man ito kahirap, kahit kailangan mo mang magtrabaho ng husto, kahit na sumapit sa iyo ang pang-uusig, o kahit na ilagay nito sa panganib ang buhay mo, hindi ka dapat maghinanakit sa halaga, kundi dapat mong ialay ang iyong katapatan at magpasakop ka hanggang kamatayan. Isa itong tunay na pagpapamalas, tunay na paggugol, at tunay na pagsasagawa ng paghahangad sa katotohanan. Nagdasal ako sa Diyos sa puso ko. O Diyos, natutukso na naman akong magbigay layaw sa laman ko. At alam kong kung gagawin ko ang tungkulin ko sa ganitong paraan, maaantala nito ang gawain. Ayaw kong tugunan ang laman ko at handa akong pagsikapan ang mga hinihingi at pamantayan mo at igugol ang lahat ng pagsisikap ko. Pakiusap, patnubayan mo ako. Kaya, sumali ako at kasama ang mga kapatid, detalyado naming pinagbahaginan at tinalakay ang mga issue sa gawain ng Ebanghelyo. Sa pagtutulong-tulungan ng lahat ng may iisang puso at isipan, nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas ang mga resulta ng gawain ng Ebanghelyo kumpara sa naunang buwan. Nang itigil ko ang pagsasaalang-alang sa mga interes ng laman ko at ilaan ko ang puso ko sa tungkulin ko, hindi na ako masyadong napagod at nakadama ako ng kasiyahan at kaluguran sa puso ko. Salamat sa Diyos sa gabay niya. Hanggang dito na lang para sa patotoong batay sa karanasan na ito. May nakuha ba kayo sa pakikinig sa karanasan ng kapatid na ito? Mangyaring huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba ng video. Salamat sa panonood at magkita tayong muli.